Kumusta mga chong? February 7, 2024, 7:53 AM Wednesday. Samahan nyo ako, magre-renew tayo ng rehistro ng ating motor. Itong ating Yamaha YTX 125 na medyo naka-scrambler build. Bale, ang una natin gagawin, pupunta tayo ng emission. Pero bago tayo pumunta ng emission, galing na kasi ako doon kahapon. Sabi nung pinagtanungan ko, kailangan naka-stock pipe yung ating motor. Bale, nakakabit yung bullet pipe natin ngayon, kaya kailangan natin palitan ng stock pipe. So, yun muna ang una natin gagawin. Papalitan ko muna ng stock pipe to mga chong. In 1, 2, 3. Alright mga chong, nakapagpalit na tayo ng tambucho natin from bullet pipe. Pinalitan natin ng stock pipe. So, pinainit ko na rin tong motor. Tara, let's go sa emission. Bali, ang kailangan pala natin dito mga chong ay Xerox copy ng OR at CR. So ito yung Xerox copy natin, tapos ipapasa natin doon sa loob. Okay mga chong, kailangan daw i-check tong motor. Sa wirings lang yan boss, sa loob. Kakalikutin ko na lang bossing. Okay, na-check na yung motor natin. So ayan yung motor natin. Waiting lang tayo, medyo madami yung nakapilang motor. So last year dito rin ako nagpa-emission, nagpa-smoke test at insurance. That time maaga-aga ako, ngayon medyo dinanghali na ako. Kaya eto, pang last ata tayo dito. 8:46 AM mga chong, ini-stencil na yung ating motor. Nakapila na siya dito. Ayan, malapit-lapit na yan. Okay mga chong, 8:57, sumalang na yung motor natin sa smoke test. Nandito nga pala tayo sa Shema Emission Testing Center dito sa may Governor Drive, San Roque, Naik, Cavite. Ayan. So dito kasi sa Naik parang ito yung pinakamurang emission test. Hindi ko lang sure, pero dalawa yung pinagtanungan ko, ito yung mas mura. Ewan ko kung meron pa sa iba. Nakasalang na yung motor natin. Waiting na lang tayo. Okay mga chong, 9:30 na-release yung mga papel natin. Bale, 9:03 natapos yung smoke test dito sa motor natin. So, diretso na tayo ngayon ng LTO mga chong. So, tara, let's go. Para matapos na agad ang ating pagpaparenew ng rehistro ng ating motor. Para pag bumiyahe tayo, wala tayong magiging problema. Dito na tayo sa LTO mga chong. Park muna tayo dito. Okay mga chong, time check 9:24, papasa natin to.
Okay mga chong, nagkaroon tayo ng konting aberya. Andito na tayo sa LTO. May problema nga yung brake light natin. So kailangan daw natin muna ipaayos, tas balik tayo dito. Ilaw naman, kaso yung tail light na nagana, yung brake light hindi. So babalik tayo dito mga chong. Boss, balik ka, papaayos ka lang ang motor ko. Paayos muna natin tong ilaw natin mga chong, para maayos din, no? Tsaka para ayun, nagkaroon tayo ng aberya hindi kailangan talaga ipaayos. For safety, ano rin naman yun, no? For safety precaution din naman, kailangan talaga gumagana lahat. Hindi naman tayo kapos sa oras ngayon, kaya paayos na muna natin to. Tapos balik tayo dun sa LTO, malapit lang naman Alright mga chong, time check tayo, 10:47 AM. Naremedyohan ko na yung taillight natin, nagana na yung brake light. Binalik ko yung stock na taillight natin dahil sira na yung nilagay nating classic LED taillight dito sa ating Yamaha YTX 125. So tara na, para matapos na tong ating rehistro ngayong araw, punta na tayo ulit sa LTO. So yun lang naman ang aberya natin, yung brake light. Meron naman tayong taillight, kaso yung brake light natin ang problema, hindi nagana. Okay mga chong, time check 10:57 AM. Nandito na tayo sa LTO. Pasa na natin yung papel natin. Okay na yung taillight natin. So pasa na ulit natin to mga chong. Sir, yung kanina po, yung brake light, okay na po. Pinapalitan mo na ng ano? Opo. Bagong style. Yan. Sira yung ano? Yung Lagi nakasindi siya yung LED. Okay na sir? Okay mga chong, 11 AM. Nakapila na tayo dito sa cashier, dito sa may window 9, dito sa may LTO. So waiting na lang tayo, tawagin yung pangalan ng papel natin, tas bayad, tas okay na. Nakarehistro na ulit yung motor natin. Alright mga chong, time check tayo, 11:28 AM. Mga 11:26 AM na release tong OR natin. So tapos na tayo magparehistro dito sa LTO Naik. Pwede na tayong umuwi. Tatabi ko lang tong bago nating OR. Bali ang binayaran nga pala natin dito ay ayan, 259 pesos. Uwi muna tayo mga chong. So ganun lang magparehistro ng motor. Itong ating Yamaha YTX 125 na naka medyo scrambler, medyo lang. Kung magkano, mamaya pag-uusapan natin kung magkano at kung gaano katagal ang ating iginugol para sa pagpaparehistro nitong ating motor. Okay mga chong, magkano nga ba ang nagastos natin sa pagpaparehistro ng ating motor? Ang total na nagastos natin ay 1,494. At kung bakit umabot ng ganon ang gastos natin ay ganito kasi yan. Sa mismong LTO mga chong, ang binayaran natin ay 259 pesos. Sa loob ng 259 pesos na yon, meron dun tinatawag na MVUC na 240 pesos plus meron science tax na 9 pesos. Then meron pang legal research fee na 10 pesos. Kaya 259 pesos mismo ang binayaran natin sa LTO. Pero hindi ka naman makakapagparehistro ng motor kung hindi ka dadaan ng emission. Bale, magkano naman ang ginastos natin sa emission? Let's start with insurance. Sa insurance, ang binayaran natin ay 785 pesos. Sa smoke test, 400 pesos. Plus additional 50 pesos para dun sa stencil. Stencil, ito yung stencil, yung ating engine number at chassis number. Bale, ibang tao to, no? Nakabukod tong 50 pesos na to at yung tao na to. Bale, yung 50 na yun para dun sa tao na yun. So, total of 1,235 ang nagastos natin sa emission. Plus 259 pesos. Total of 1,494 yung total na nagastos natin sa pagpaparehistro. 1,235 sa emission, 259 pesos sa LTO.
Ayun, inulit ko lang para klaro tayo. So, yun yung nagastos natin mga chong. At gaano naman katagal ang ginugol natin sa pagpaparehistro ng ating motor mga chong. Kung napanood nyo naman yung video kanina, may mga pinakita ko at sinabi doon na oras. Pero i-recap natin yan ngayon para matotal natin kung gaano nga ba katagal yung inabot ng ating pagpaparehistro. Let's start with emission. Nakarating tayo ng emission ng 8:16 AM. Bale, 8:16 AM, dumating tayo doon. 8:46 AM, na-stencil yung motor natin. 8:57 AM, na-smoke test yung motor natin. Then, natapos tayo ng 9:13 AM, na-release na yung papel natin. 9:13, hindi 9:30. 9:13 ng umaga. So, total of 57 minutes yung ginugol natin sa emission. Almost 1 hour, no? 3 minutes na lang 1 hour na. After nun, na-release nga yung papeles natin. Pumunta naman tayo ng LTO. 9:24 AM, nasa LTO na tayo. Ito yung unang punta natin ng LTO. Ang problema, nagkaroon tayo ng aberya. Yung kung napanood nyo nga sa video, nasita nung nag-check din sa emission, yung ating brake light. Pero sabi ko, kalikutin ko na lang. Kinalikot ko naman yung brake light natin at wala na talagang no choice. Ayaw talaga gumana ng brake light. Kaya ang ginawa ko, ibinalik ko yung stock na taillight natin dun sa motor para, syempre, para maparehisto kasi on the spot yun eh. So yun, nagawa ko naman na paraan, ibalik ko yung stock taillight natin kaya gumana ulit. Then after nun, 10:57 AM, pumunta ulit ako ng LTO, pinasok ko yung papeles natin. Pagpasok ko ng papeles natin, 11 AM, pumunta ako ng window 9 dun sa may cashier. After nun, 11:26 AM, na-release na yung OR natin. No? Mabilis lang din. So, total of 29 minutes yung ginugol natin sa LTO. So, nagkaroon tayo ng aberya. Kung di tayo nagkaroon ng aberya, siguro mas maaga tayong natapos doon, mga chong. Yun lang, advice ko lang sa mga magpaparehistro ng motor. Bago kayo pumunta ng emission, sa emission pa lang, kasi may mga nakita ko, may mga nakakasabay ako, sa emission pa lang, hindi na tinanggap yung motor. Meron doon, yung motor na parang Raider, walang play rings, hindi nila tinanggap. So, yun, kung magpaparehistro kayo ng motor, make sure na all goods yung motor nyo, lahat gumagana at lahat kompleto. Play rings, side mirror, tail light, brake light, headlight, o kung meron kayong auxiliary light, dapat nagana din. As in, full package, dapat okay na okay yung motor nyo para hindi kayo magkaroon ng aberya katulad dun sa nangyari sa akin, mga chong. So, ganun lang magparehistro ng motor, mga chong. Sana makatulong sa inyo tong video na to sa mga nagbabalak magparehistro dyan. At etong sa akin kasi, yung Yamaha YTX125 natin, medyo scrambler build siya, no? Pero hindi siya fully modified na motor. Kumbaga may mga basic parts lang ako na pinalitan, pero hindi siya fully modified. Siguro kung fully modified yung motor, ewan ko, hindi ko alam yung diskarte sa pagpaparehistro doon. Ito lang naman sa akin, ano lang, yung basic build lang ng scrambler. Kaya wala masyadong nasita. Yun lang, nagkaroon lang tayo ng aberya sa brake light. So yun, ganun lang mga chong. Dito ko natatapusin yung video na to, masyado na mahaba. Huwag nyo na lang kalimutan mag-like, comment at subscribe at pindutin yung notification bell na maliit dyan para updated kayo sa mga video na ginagawa natin dito mga chong. Peace, rock and roll. Kita tayo next video. Yeah.